Isa naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Bago ako bumaba para mamili ng materyales dito sa Wilcon, ay intro ko muna itong video na i-share ko sa inyo. Meron akong ginagawa ngayon, 2-story na bahay na yung flooring niya sa second floor ay magaang. Magaang siya, hindi siya yung konkreto na alam natin, no? Pero slab pa rin siya. Papakita ko sa inyo paano ko ginawa. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Okay ba yung view? Nasa likod ng manibela. Wala akong walang camera holder itong pero cute, di ba? May frame. Okay. So, ang default natin ngayon dito sa Pilipinas, kapag gagawa tayo ng bahay na concrete, ang default natin sa second floor at yung mga suspended floors ay reinforced concrete ang ginagamit nating flooring, which is good. It will make your house last for more than 50 years. Pero kaya rin naman yun gawin itong sistemang ito na ipapakita ko sa inyo. So ang sistemang ginawa namin, fiber cement board yung ibabaw, tapos ang joisting niya ay C-purlins, C-purlins na 2x6 by 1.2 ang kapal. Ang spacing niya 1 foot, designed ng aming engineer. At pagkatapos nun, yung 1/2 inches na fiber cement board ay tinap namin. Nilagyan muna namin siya ng steel matting and then tinapping namin siya ng dry pack na pagkakabitan naman ng tiles. Yung dry pack na method ng pagkakabit ng tiles ang ginawa namin dito. Okay, maganda nga yung concrete ang flooring mo, pero mas matagal gawin yun. Ang dami mong gagastusin doon, no? Dahil may formworks, number 1. Meron siyang mga shoring o mga tukod, no? Tapos yung reinforced concrete mismo, yung napakaraming bakal, yung cost ng semento, yung buhangin at yung graba, no? At yung labor, no? So napakatagal, napaka labor intensive niya at napakagastos niyang gawin. So ako bilang isang reasonable at makatwirang arkitekto na kaya rin namang tumagal ng bahay na ganito ang sistema, mas mura pa at mas magaang. Yun ang pinaka-importante sa akin, mas magaang. So puntahan natin, ipapakita ko sa inyo ano ang naging itsura nito at paano namin binuo. Ito yung bahay. Simple lang, hindi siya yung flashy na bahay, no? Basic. Medyo nakatakip na yung ibang part, pero tingnan natin kung may makita pa tayong naka-exposed. Pasok tayo. Nakakisami na no? Pero mamaya popost ko na lang yung isang snippet, isang video na kita yung ilalim nito. Pero ngayon kasi naka na siya naka-cover na. Pakita ko na lang yung ibabaw. Ayan siya. May tiles na kami. Tapos ito yung tapping namin na dry pack. Tapos meron kaming steel matting. Ito yung ilalim nito ay fiber cement board. Cement board yan. Ito. Fiber cement board yan. Yung ilalim yan, yung pinaka humahawak sa kanya ay C-purlin na 2x6 by 1.2 yung kapal. Ang spacing niya, ito 1 foot. So itong metal yung to, saka yung so 1, 2, 30 cm, 1 foot distansya yan. Single lang yan, one way lang. Yan siya. So kapag ito ay nabuhusan na o na tiles na, parang ang feel niya yung concrete floor din. At ang totoo, ganito rin yung ginamit kong sistema sa bahay ko.
Okay, dahil nandito na tayo, di check na rin natin yung ibang trabaho. Okay, primer na yung mga walls natin. Ginamit nga pala namin ditong walls ay SRC panel. Tapos itong aming outdoor ceiling tsaka yung eaves, yung pinaka kisame ng ilalim ng roof, ay PVC yan. Pero ang itsura niya parang kahoy. Diba? Mura lang yan. Maraming available na material ngayon na maganda rin pero mura at dekalidad. Okay, so ano ang dahilan bakit ganito ang ginawa ko? Number one, syempre cost, no? Mas matipid siya ng dihamak compared sa bubuhusan mo ng concrete yung buong second floor. Para sa akin, overkill yun, no? Kasi ano bang laman ng second floor? Usually, bedrooms lang yan. Ang pinakamabigat na item dyan, kama, tsaka yung closet o yung mga aparador. Tapos, tao na. So, hindi practical, no? Para sa akin, it's too much na buhusan mo yung second floor na yun lang naman ang load niya, no? Of course, yung dead load niya, yung sarili niyang katawan, yung katawan ng structure, yung live load niya, yun lang naman, no? So para sa akin, okay na yung sistemang ito, no? Yung lightweight na slab, no? Tapos dinesign din ng engineer namin yan na mayroong 2 inches, almost 2 inches na topping, no? Dry pack, yun na mismong dry pack ng tiles. So napakagaang niya at hindi niya kailangan ng napakaraming mga formworks, no? Na pagkatapos itatapon mo na, sayang na materyales, no? Tapos sobrang labor intensive nung ganung sistema. Pero dito sa lightweight na slab, mabilis lang gawin, no? Pagka nabuo mo na yung joist niya na C-purlins, ay ilalapag mo na yung mga fiber cement board, no? 1/2, make sure na 1/2 yung thickness ng fiber cement board. Nagkamali ako dyan sa bahay ko. Ang ginamit ko sa bahay ko 9mm lang. Experiment kasi yun. Kung hindi nyo pa napanood yung pagkakagawa ko sa bahay ko, yung pet project series ko dito sa playlist, check nyo, no? Pero even yung 9mm na fiber cement board works for me, no? Walang tagtag, no? May minimal na sound, pero dito sa 1/2 inch na fiber cement board, wala nang tunog, wala nang kalabog at all. So yun yung tamang thickness para doon. Kung tatanungin nyo naman ako sa disadvantage, ewan ko, parang wala nga ako nakikitang disadvantage, no? Maliban kung mabigat yung items na ilalagay mo sa second floor. Kung maglalagay ka dyan ng generator, no? O isa pa pala yung mga toilet, yan, yung mga wet floors, huwag mong gagamitan ito kasi pwedeng mag-leak, no? So dito ginawa namin yung mga toilet sa itaas ay talagang reinforced concrete talaga, buhos siya. Pero the rest, ayun na, lightweight na. So yun lang, no? Maraming salamat sa panonood ninyo. Sana naging helpful itong shinare ko na information. Kung hindi lang sa inyo ito magiging useful, please share, like, and subscribe sa YouTube and Facebook page natin. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod, ako po si Architect Ed. Bye!